It's Vespa day today. Whew. Vespa day today. Ngayon lang may araw. For now. Sound check muna tayo. Okay. Dahil nag-uulan, hindi natin nalagay yung bago nating muffler. Finally, may bagong muffler tayo kasi di ba nga nag-install tayo ng lowering kit. Nangyayari, tumatama yung stock muffler dito sa body natin. So ayaw nating may mangyari masama dyan sa body natin. So, we're upgrading to a Acrophobit yata yung Acra Shopee. So, sound check muna tayo dito sa stock muffler natin. Yan, very lang, subtle lang, tahimik lang yung muffler talaga ni Vespa. Very modest. Okay? Very modest. Now, what's in the box? What's in the box? What's in the box? Exciting bit na muna. Unahin natin yung pipe. Unahin natin yung pipe. Hindi yan sabay-sabay na dumating. Nipon muna namin. Ito yung aftermarket elbow. From Shopee. From Shopee. Magaling na pusa nag-review. Lahat ng seats natin na target eh. Yeah. Ito yung white boomerang. Woo! Ang init. So humid. Okay, first out yung bracket. Pero sayang exposed lang siya kaya nagra-rub dito sa pipe. May mga dings. Pero isang rattle can away lang yan. Not sure if you can see. May ding naman ako. Okay lang yan. Ito naman, springs, pati yung adapter ng CO2 sensors. Tapos, yung pipe. We don't need a DB killer na pala because it has inline na siya sa... Tingnan natin how it sounds kung lead pa natin. Maganda rin maganda rin yung quality ng welds. Oh, for those new to the channel, I'm Ronski. This is... I'm Wiki. We are... Kasi Ranicos. Huwag naman. Huwag naman si Ranico. Pinanood namin si Robot eh. Ano yung channel ni Robot? I think Vespa? Vespa na maintenance. Vespa Motorsport ba yun? Ako, it's a US-based channel. Wow, so high quality. Ayun na yung ulan. Baka droplets pa lang naman. Okay, let's take a look at the muffler naman. Nung tinimbang ni Robot yung the whole stock system, exhaust system, nasa mga 11 point something almost 12 kilograms. Tapos syempre yung orig niya na Acra yung nilagay nasa mga 8 something na kilograms. Eh tayo, Shopee Acra lang to. Ano lang to, it's not real carbon fiber, plastic lang. Na-dip. Very big. Hole. Open, so open. Buti meron something na DB killer yung stock exhaust. Tingin ko kahit na medyo nag-uumpisa ng umulan. Kaya natin, madali lang naman to. Bukan natin, hindi pag bumukas, tabi tayo. Mga home DIY today. Medyo tricky pag-exhaust kasi sa mga shop. Siyempre, meron silang stand na as in, near-raised up. Oo. Siyempre, wala tayong parang jack. Kaya, we eyeballing this. Hey, where are thou? Very hard. 10 mm. 10 mm yung nuts. There's a lot more cumbersome than I imagined. Gumamit nga siya ng squiggly adapter.
Meron siya nilalagay dun sa mga bolts niya eh. Yung anti-seed. May grasa lang ba yung height niya? Anti-seize wala ata tayo. Pero gusto ko kumuha someday. Yay! First bolt. First nut out. Ano to? Copper? Or dahil sa init, Hindi ganitong yan talaga color. yung color niya eh. Kahit kay robot yan eh. Ako may special code. One more. Now, where are you? Yay! And it's up. Second one. After nung bolts dun sa ilalim, loosen muna natin yung O2 sensor. Did not big enough. Plan ko ng adjustable. Pass muna daw sa O2 sensor kasi masyado malaki yung nut. Actually, yung tool na meron tayo is masyado malaki. So, ang try natin gawin is drop muna natin tong full exhaust. Kaya, ay! Napakaba mo ko. Dalawang bolts lang ba yung mahawak sa kanya dyan? Yeah, 2 bolts lang. 2. Okay. Wiggle. Yung sa loob. Diyan siya naka-anchor na lang. Okay. Ayaw natin magasgas kaya dahan-dahan. Tingnan mo, may sumasabot. Okay. It's done. Ito sensor. Ito. Yung ayan, may legroom ka na. Wow, that's tight. WD Ay! Asus! Ay! Si Rani ko. Ay. Deep siya. Oo. Ay. PPF tayo pero tinamaan tuloy. Yan. Nadali pa. Iniiwasan natin, nadali pa. Bumaon sa PPF eh. Kakalungkot lang, kaya lang. Ayan. Iyak! Sabi kasi ni Robot kung ilan turns na kailangan mag-sit flush, gawin mo sa opposite para pag susuluin walang rotation. Katakot kasi yan, yabi mo. Pero kung may tool na mas maliit, iwasan na. Gwapo naman yung bracket, ha? Okay. Wala kang bolt. Wala yung bolt. Wala naman yung
ulan. Di man namin alam nito kung fit ba yung Acra dito sa pipe. Hindi naman sila terno talaga eh. Ang tinernoan ko lang yung abang niya, yung 51mm. So, cross fingers. Unit kit. Ano? Way past. Hindi hindi swak. So, yung Acra, hindi siya swak dito. Yung distance nung mount at saka nung mounting ng Acra, dito siya. So, ang gagawin natin, cannot be borrow one from this. Tignan natin kung kasi pag ganyan siya yun. Tapos medyo malayo dito. Sana, hopefully. Para lang mapalitan na natin yun. Tapos si Acra, nalagay natin dito, syempre. Uy, kasha! Kaya lang kailangan ng spacer. Huwag lapit sa mugs masyado. Yan, spacer. May spacer naman yata dyan. Hanap tayo. So, nangyari, itong Acra na to, kailangan niya ng adapter na ganito ng mount. Kasi naka-offset yung butas niya eh. Ito. Tsaka yun naman yung sa bracket ng pipe. Ayan. So papagawa tayo ng ganito. Kaya lang, itong provided na package, masyado maliit. May paraan yun. May game plan. Dandahan! I'm sorry. Okay lang yan. Marami pa tayong, huwag naman. Pero marami pa tayong destroy it yourself na mangyayari. Importante na tututo tayo. Lang po na next step. Lagyan tayo ng basahan nun. Basta ba ito pipe o kahit may barrier between. Tsaka yung paghawak natin kanina eh. Ako, flimsy rin yung paghawak kasi holding the camera eh. May solusyon yan. Ang worry ko lang, siyempre pagka nasugatan itong mga body na ganito, kailangan masarado eh. Kasi bakal eh. Thank you, Bria. Di ba may white paint correction tayo? Paint pen. Kaya lang, bakbakin na lang natin itong konti, itong PPF. Pag nakaipon na lang, in 5 years, bagong PPF. Malay mo, pag nag-yellow yan, papalitan nila. Yung sa M-Speed, no? Oo. Naka-due pa naman yan, this August. Let's see. Baka may solusyon sila dyan. Yan. Konti lang. Sa mga maselan lang yan. Meron na nga dito eh. Hindi maiwasan talaga. Mahirap kapag ginagamit mo talagang pang daily eh. May mga chips na rin konti. Pero barrier talaga siya. PPF. Oo. Imagine kung wala ang PPF yan. Ayan, makunat talaga tong stock pipe eh. Okay. Dumali pa siya eh, kasi pinapalitan na siya eh. Kahit di mo na natin lagay yung spring, no? Sound check na tayo. Sound check. Ay, tighten ko muna ata yung... Ayo, sa gitna. Excited? Excited! Mas ganda yung bolt. Ganda yung bolt. They're under. Ano pang... What could go wrong? Gitna.
Hindi tunog Vespa. Naging robust. Oh. Binata na siya. Pero kamusta siya? Okay lang? Pero okay naman. Hindi naman kung hindi bagay yung boses niya. It's getting hot. Switch out muna. Tingnan natin yung sound ng Acrophobich kahit hindi mo na siya ilalagay. Malalaglag. Okay. Finally, nakapagpalit na kami ng exhaust nitong Vespa. Finally kasi, it was a consequential upgrade or mod kailangan gawin. Kasi nag-lowering kit nga tayo, diba, dito sa Vespa. Para hindi tumama yung stock muffler sa body niya. Kailangan palitan din yung muffler. This is nice. You know, today's install wasn't perfect. We set out to upgrade the stock muffler of the Vespa Sprint S150 to this shiny Acrophobich M1. And yeah, we ended up with a couple of things along the way. One on the Vespa, and maybe a few on our Pride. But that's the thing about these DIYs. It's never just about the bike. It's about us figuring stuff out together. Sometimes we get it right, sometimes we mess up, but every time we learn. We learn that the right tools matter. We learn to anticipate those oh no moments before they happen. And most importantly, we learn that trust and support matter way more than a perfect install. The muffler's on, the Vespa runs great, and the bond even stronger. So here's to the next project, and to all the lessons, laughs, and maybe a few more things along the way. Thank you for installing with us. See you in the next one. Happy weekend!